Hello kids! Masayang buhay with Jesus. Alam niyo ba kids kung ano ang shortest verse in the Bible? Sige nga, guess what? Tama! John 13 verse 35, and it says, Jesus wept. That's it. Jesus wept. Again, Jesus wept. John 11 verse 35. Wept means Jesus cried. Umiyak si Jesus. But are you wondering why Jesus wept? Bakit nga ba umiyak si Jesus? Pero before natin sagutin yan, let me ask you, saan ba kayo nakakakita ng mga tao o ng mga bata na umiiyak? O bakit sila umiiyak? Bakit kaya umiiyak ang mga kids na katulad nyo? Sige nga. Yan, pwedeng nyong sagutin. Ilagay nyo sa ating comment box below. Yes, kids, may mga batang umiiyak kasi gutom na sila. May mga batang umiiyak kasi bumagsak sila or mababa yung exam nila. What else? May mga batang umiiyak kasi na-feel nila, rejected sila, no? At marami pang reasons. Yung ibang reasons pwede nyong i-type sa ating comment box. Isang reason kung bakit umiiyak ang mga tao is when someone passed away, no? Yung may mahal tayo sa buhay, no? Namatay na. Siyempre, malulungkot yung family, iiyak sila. Ang lungkot nun, di ba, kids? Kaya, balikan natin si Jesus. Bakit kaya umiyak si Jesus? Let's see this video. They led Jesus to the cave where Lazarus was buried. A big stone blocked the doorway. Jesus stood there and he cried. "See how much he loved Lazarus?" someone whispered. Suddenly, Jesus said, "Roll away the stone." "Lord, Lazarus has been dead for 4 days," Martha exclaimed. But she ordered the servants to roll the stone away. Jesus looked up to heaven and prayed, "Father, I know that you always hear me, but I am saying these things out loud because I want all these people to know that you sent me." Then Jesus shouted, "Lazarus, come out." Everybody gasped. What was Jesus doing? "Look," someone shouted, pointing to the cave. Lazarus stepped out of the cave just as Jesus had commanded. Lazarus was alive again. Oh, Jesus wept nang malaman niyang patay na si Lazarus because it is really sad. That is really sad time, no? When we have to say goodbye to someone we love, diba? You know what, kids? Jesus loves Lazarus. Love na love ni Jesus si Lazarus. And Jesus cried, but then Jesus did something amazing. Ano kaya yung ginawa ni Jesus? Jesus brought Lazarus back to life. Binuhay muli ni Jesus si Lazarus. Kaya nung nabuhay na muli, ay nagpakita ito ng pag-asa. Sa English, hope. It shows the lessons of hope. Ngayon, ano kaya yung mga lessons of hope? 1, Jesus' love is stronger than death. No? Jesus' love is stronger than death. 2, Jesus offers new life. Jesus offers new life. Wow, kids, do you love Jesus? Do you love Jesus? Yes, and of course, Jesus loves you more. Jesus loves you more like Lazarus na muling
na buhay. Jesus is powerful. His love is more than wonderful and stronger than death. Mas malakas ang power ni Jesus kaysa dun sa kamatayan. And because of this, Jesus offers and gives new life. Diba? Si Jesus araw-araw binibigyan niya tayo ng lakas, binibigyan niya tayo ng buhay, ng hinga, diba? Every day. Kaya kapag gigising tayo, lagi tayong nagpapasalamat kasi binuhay tayong muli ni Jesus, pinalakas tayong muli ni Jesus. Kaya anong dapat gawin ng kids? Receive the new life that Jesus has given you. And remember, Jesus is our hope. Si Jesus ang ating pag-asa. Kaya when you are weak, when you are sad, when you feel down, kids, recall the lessons of hope. And that is Jesus. Love is stronger than death. And Jesus offers new life. And put our hope in Jesus. Amen.